Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. PBBM nakauwi na ng Pilipinas matapos dumalo sa 46th ASEAN Summit sa Malaysia. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayo. Nakauwi na sa bansa si Pangulong Bongbong Marcos Jr. mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan idinaos ang Ka-46 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at related summits. Lumapag ang Pangulo sa bansa kasama ang buong delegasyon kaninang alas 3:19 ng madaling araw lula ng PR001. Sa kanyang arrival statement, binigyan din ng Pangulo ang tindig ng bansa sa pagpapaigting ng karapatan nito sa isyu ng West Philippine Sea. Naging bahagi rin ng diskusyon sa pagitan ng bansa at iba pang ASEAN leaders. I reaffirm that the Philippines will continue to defend our sovereignty, sovereign rights and jurisdiction in the West Philippine Sea in accordance with international law. We continue to strengthen our partnerships with all countries who share our values and our commitment to peace and the rule of law. Pagdating sa ekonomiya, binigyang kahalagaan ng Pangulo ang mga hakbang ng mga bansa tungo sa pagpapalakas ng ekonomiya sa rehiyon, tulad ng pagkakaroon ng Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia at ang pagkakabuo ng ASEAN Geo-Economics Task Force na nagbibigay rekomendasyon patungkol sa economic health ng mga bansa. Ayon sa Pangulo, 4.7% ang growth rate ng naturang rehiyon na mas mataas kumpara sa global average. We adopted the ASEAN Creative Economy Sustainability Framework, which is a roadmap for balancing economic growth, social inclusion, cultural preservation, and environmental sustainability. Sa usapin ng teknolohiya, inihayag ng Pangulo ang kasalukuyang development ng ASEAN sa pagsusulong ng ethical at responsableng paggamit ng artificial intelligence o AI. We noted the ongoing development of the Declaration on the Establishment of the ASEAN Artificial Intelligence Safety Network. This is a crucial step to institutionalize AI safety, ethics, and governance principles. Nagkaroon din ng oportunidad ang Pangulo na mas pagtibayin pa ang bilateral relations sa ibang karatig bansa na makipagpulong ito silang mga leader. I took the opportunity to engage leaders to discuss bilateral cooperation in strategic areas of mutual interest. I met with the leaders of Lao PDR, Thailand, Vietnam, Cambodia, and Kuwait. We reaffirmed commitment to strengthen bilateral relations and further advance cooperation on many fields of mutual interest such as defense, maritime, trade, human resource and development, and education. Binigyan din ng Pangulo na handa ang bansa na gumamit ng ibang paraan upang mas mapalakas pa ang private sector investment tulad ng paggamit ng artificial intelligence at digital space. I emphasize that welfare, safety, and progress of Filipinos working and living overseas is of paramount importance to my administration. Samantala, nagpasalamat naman ang Pangulo sa Malaysia sa matagumpay na pag-host ng ASEAN Summit na asanging pagpapatuloy niya sa 2026 kung saan ang Pilipinas na ang magiging host ng naturang ASEAN Summit. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, 5.1 magnitude na lindol, yumanig sa Quezon, at ilang bahagi ng Metro Manila. Niyanig ng magnitude 5.1 na lindol ang lalawigan ng Quezon Province nitong Martes ng tanghali, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Batay sa PHIVOLCS, ang lindol ay naganap sa 24 na kilometro hilagang kanluran ng General Nakar, sa lalim na 6 na kilometro. Dahil sa pagyanig, ilang gusali naman sa Metro Manila ang inilikas, kabilang ang Senado, National Bureau of Investigation, at Department of Migrant Workers. Umaasa naman ang PHIVOLCS sa maaaring aftershocks dulot ng lindol, bagamat nasa intensity 2 lamang ang naitalang lakas sa Taguig, ngunit posibleng magbago pa aniya ito. Mababatid na ang Pilipinas ay bahagi ng Pacific Ring of Fire, kaya't madalas makaranas ng mga lindol ang bansa. Karamihan dito ay mahina, ngunit ang malalakas at mapaminsala ay nangyayari ng walang babala, at hindi pa rin kayang i-predict ng isang teknolohiya kung kailan ito mangyayari. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM Edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.